Anderson and Sarah Paulson and Matthew McConaughey are paying up to like 5 to 7 million for essentially a very, very, very large caravan, very kind of luxuriously fitted out, and having a grand old time on the California coast. Are these what, former primary school classrooms or something? That's how I associate sort of large static caravan type things. Yeah, I mean, in the sense that they can be up to like 2,500 square feet. So I mean, potentially these are quite large, luxurious places. Probably, I would say, a little bit more luxury. Like if I had to compare Matthew McConaughey's trailer with the primary school kind of temporary building that I went into, I reckon Matthew McConaughey's is probably slightly better, especially in winter. Okay, so that's very glamorous in American, Martin, but Gareth was curious about Britain. So do we have the same thing here? Are there lots of people living in caravans and static homes here? No. So, I mean, this is hugely an American phenomenon, right? So you just don't see the same numbers of people doing this elsewhere. I think just because there's so much kind of land around cities and towns with kind of parks available, they're much more kind of... The same with Labour, like they are, yes, their incentives are more towards building because they're towards the younger and angrier, and their MPs are younger and angrier and have experienced this first time. But even they are kind of forced by, you know, you've got Torsten Bell, like looking like a man in a hostage video. Like, he knows as well as anyone that triple lock's a disaster of a policy. Or just really, not a disaster, but just really unfair. And it's just such a, you know, there are so many better ways to help poor elderly pensioners than just shoveling loads more money at Richard Branson and the King. You mentioned that those sort of comfortably off voters who are said to be most opposed to house building. Do you think there's ever going to be a way that politicians, I guess any stripes, could persuade those sorts of voters that building is a good thing, or is it just a case of politicians, whether it's Labour or the Tories, or whoever implements any sort of mass building regime, are they just going to have to reconcile themselves with those people are lost, and so they need to build a coalition out of other people? Well, there are all sorts of things you can do to make people like house building. You can give them more of the upsides, you can give them more control of the design. I mean, one of the ideas that we've actually written in a kind of upcoming report is to say, look, you know, we're not going to let you have control of the numbers, but we will let you have control of the design. Like, that's, you know, and if you don't like this, hindi pa tumataas ko talagang come up with ganito na another to. one amongst yourselves that just delivers the same amount of housing, you know, if you like more. Like, things like street votes. I can see why people around Cambridge would not like double, or Oxford would not like double the size of Oxford and Cambridge, even though it's something we absolutely should be doing. Or the people who are currently on the site of Thamesford, the new town that they want proposed. Ito ba yung Ishan, kuya? You know, they not like this the idea of Wala nang Ishan? Ay, nalagpasan na pala natin. Paranaque na to. We think that's quite a good trade. But I think, you know, one of the things like, you know, the politicians should remember is, like, you know, in the 1950s, the Tories were electorally dominant. An idea, and I'd love to just throw it at you and have you tell me if you think this is remotely plausible. So my wife just finished her PhD in clinical psychology, and I love the fact that the last verb of PhD is systematic effort of gathering information and organizing your thoughts. That's lost when it's just I'm going to defend something in front of a tutor. Right, because I have to understand it, and I have to know rhetoric, but there's not that I'm in day 5 of trying to organize my thoughts on this, and now I'm finally seeing how it comes together. So I think I don't know what to do about that. I don't know what to do about promises, but I think in general what you're saying is yeah. Okay na, kuya? Okay na, akyat na tayo.
Mag-vacuum ka na lang kung gusto mo. Linisan ko sana doon ang din. Ano nga na, Coke Zero? Ha? Hindi kalimutan yung basahan ko kaya. Kuya. Nasaan ba yung walis eh? Parang hindi nga ako itong sa vacuum ko yun. Atching ako ng atching. Yung kondo ng alaga, yung kondo ng alaga ko, talo pa yung kondo ng alaga kong babae. Wala kasi kaarte-arte yun eh, yung bunso ng gusto guys, wala kaarte-arte yun. Basta importante sa kanya, may maanuhan lang siya. Itong kuya niya, gusto niya mag-isa lang siya dito sa kondo niya. Ganda. Dami mo naman basahan na kalabas dito, Koy. Alin ba dito talaga ang basahan mo ng CR? Yung sa CR, Eh ano to, bakit ang dami mong nakalabas na basahan? hindi ko rin alam bakit. Gini. Mas malakas pa yung tubig mo dito kay Maria, Koy, no? Oo. Pero malayo ka lang dito sa grocery, Koy, no? Malalakad naman. Ha? Malalakad na walang trinoma dyan. Gaano kalayo sa doon kay Maria sa ano? Sa May Robinson? Kay Misha yung, mas malapit yung Robinson ni Misha. Malayo nga sa'yo. Asan ba lagayan mo ng plato, Koy?
Kaya saan lagay yung plato mo? Hmm? Lagay ng plato mo ba? Dito? Hindi. Hindi. Isa. Yan. Ito. Hindi. Dito mo ano. Ang baso mo? Hindi. Dito din? Dito sa ilalim? Pero iniiwan ko lang dyan kasi yan yung ginagamit ko. Kasi parang walang kalat yung ano mo. Kasi nag-isa ka lang, dami mong plato. Tapos yung kaldero mo, lagay ko dito dong ha. Hindi mo to nagamit? Hindi mo to nagamit? Hindi na. Hindi na, ibig sabihin nagamit mo to? Pwede ko pa siyang gamitin. Pero ilagay, pagkatapos mong gamitin ka, malagay para hindi makalat. Saan ka kumukuha ng tubig ng ano? Ba't kailangan mo ng tubig inumin? Hindi, lalagay ko lang. Ha? Itong ano, ito ba? Para wala nang kalat dito. Saan ba saan ang kutsara mo, kuya? Ito, saan ito nakalagay? Saan ito nakalagay? Dyan sa drawer. Sangkalan yan. Chopping board pala. Yan lang, isiksik na. Ito pala yung kutsara mo. So, pwede itong pampunas ng ano mo? Pwede, oo. Yan, pwede mong punuin ng tubig yan. Ay, ganun? Oo. Lagayan kayo ng tubig para wala. Punuin mo ng tubig tapos lagay mo sa ref. Saan ka nag-order ng tubig dito, Koy? Tatawag ka lang sa ano? Oo. Sa labi? Ganon. Ito, wala na kunting. Dami pa. Marami. Yan na lang, oh. Ha? Talaga? Order na nga. Pero hindi yan darating ngayong araw. Ganon? Hindi yan sila umano. So ito, Koy, kuha ako, Koy, ha? Kinakain mo ba to? Kuya, wait, lagay ko lang ito dito, ha? Alin? Para walang kalat dito sa ano. Saan yung kapares niya? Ito kapalis sila. Nga pala kung yayaman. Okay lang ako.
Hindi ka nakatry magluto dito ng gulay mo eh. Hindi. Kuya, hindi mo binubunot tong ano mo. Ang tagal mo wala dito, hindi mo binubunot mo dapat tong mga ganito mo. Ang tuluga. Masama ko na loob ng taak ko eh. Eh sa kanya masama ko nga. Kaya yung ano, yung ano ka. Huwag mo kalimutan to kuya, tanggalin mo to lagi ha. Di ba lagi nagagalit sa akin? Ano to kaya ginagamit mo to kuya? Hindi, design lang din. Kami kasi ano eh, ako mag-isip kami. Ikaw naglagay dito? So araw-araw Hmm. kami sa Ilagay mo na sa ano para hindi ka mahirapan ng ano, linis. Awamos. Hindi, pang, naka-ano lang yan, dahil para lang. Design? Oo. Nakaka-propose kami. So bawat isa, so bawat isa, nag-a-upload kami doon. So ganun kayo lang kasi kailangan iba-iba. Sipon man ako eh. Concept, Yung kondo mo ko iba doon, sa may labi pa lang, pang hotel talaga siya ko no? Okay no? Yung amoy niya. Di ba dito nag-ano si ano? Sino yan? Si Gretchen Ho? Dito nakatira ako. Nakikita mo siya dito kuya. So hanggang sa makatapos ka ng pag-aaral ko, dito ka pa din ko eh. Ah. Oo nga, ang ganda nga kasi ang ganda naman talaga dito ko eh.
Hello po. Hello, sa Jollibee po. Sige po, iwan na lang po sa lobby. Po, sige, salamat po. Po. Sa may? Guard, sa may guard ako. So yun, tapos na ako dyan. So doon na lang, magpapalit na ako ng mga cover cam. Kain muna tayo. Let's eat, magkamay tayo. Ay, yung basurahan pala kayo, baba natin mamaya ha. Yung basurahan. Ito. Yan, si Jollibee na. Yung kay Baba. May basurahan dito. Saan? May kwarto dati. Umita ka mo. Ha? Hindi siya naka-open, katulad sa Makati ko eh. Tutuwa talaga ako sa base ng alaga ko guys eh. Ano masama dyan? Ayun sa kondo. Hindi ba suruhan? Ito ba? Hindi mo nilang. Isa lang ko kuya ha? Boy! Yan! Boy! Paano pagbukas ng ano dito? Yung tubig dito sa labas? Yung tubig dito, yung gripo dito ba? Oh, Paano siya? walang gripo yan. Eh, ganun. Shower lang yan. Oh, okay. Kaya kung gusto mong gamitin, yung shower na ang gamitin mo. Oh, sige, huwag mas. Bilisan mo na. Wala akong malilit. Sige ba, natang powder na makunti? Wala akong ano, malinis ng ano. Ito na lang.
CR. Oh, ang ganda ng CR ng alaga ko. Ay. Yan, tapos na akong maglinis. So, in love talaga ako sa banyo ng alaga ko. Ayan, oh. Kuya, ano tong basahan mo dito? Bago to? Bago tong basahan mo dito? Oo. Ah, okay. Saan ba pa tayo ng ilaw dito? Saan ba tayong ilaw dito? Kaliwa. So, Yusuf, kahit pa tayo ng ilaw, hindi alam. Yan, tapos na. Uwian na. Ay, hindi pa pala. Pupunta pa pala kami sa kabilang kondo. Okay na. Check mo lahat, kuya. Bunutin mo yung mga dapat bunutin, mga nakasaksak ng Let's go. So, tara na. Okay na, kuya? Ano, daan ang sunod ako. Oo, pwede din. Pero sa second floor ba tayo kanina? Susi, lahat. Ito na. Hindi naman yung maglalakman. Kuya, wait lang kuya ha. Punta lang ako doon sa kabila. Saglit lang kuya, silip. Silip lang ako dito. May bintana dito. Ah, meron ba? Basahan natin. Ang laban natin saan. Ito na. Ano yan dyan kuya? Ano rin? Butas. Ano, butas nito. Bilis na pinress ko ng elevator. Ay, ganun? Wait lang naman ko yun eh. Pag papuntahin mo ako dito lagi, matutuwa ako. Ay, oo nga. Dito ka nagtatambay, Koy? Tatambay ka dito? Tingnan mo muna yung ano. Ay, akin na yan, Kuya. iPad yun. Bagong to? Bili mo? Bagong bili mo? Hindi. Tingnan mo. Hihiram ko lang. Nagbabasa ako ng libro. Second floor. Going down. Sa ground floor. Swimming pool, di mo kita ngayon. Ay, hindi ba? Ito yung gym. Saan yung gym, Kuya? Ito? Ah, para bingi na ako. Parang nabingi ako. Oo nga, ipa-verify mo pa yan, di ba? Paano? Hindi, itong ano, sasabihan ko yung guard. Anong sasabihin mo? Di ba sinabi niya punta ka sa Ground floor. Going up. Ah, okay. Ay, ito na ako. Thank you. Kuya, magbabay ka na sa vlog ko, Koy. So yun guys, bye-bye. God bless and have a good day. Hindi ka mag-goodbye, may isa ka pang kondo. Hindi, panibagong naman yung Kuy. Parky vlog. Para kang amoluray. Sige na guys, ay.